Paano natin ma-expect na ang isang ombudsman, halimbawa na-appoint si Boying Remulla ang ombudsman, pinagpilitan pa siya. Lahat ng batas ay hindi nila susundin, ma-appoint lang si Remulla. Paano magiging independent yan? At anong klaseng ombudsman ang ayos sumunod sa batas? Etong mas nakakabahala, Ma'am Jubes, ano? Alam niyo naman, ni-railroad nitong acting OIC ng ombudsman etong mga kaso laban kay Secretary Boying Remulla. Yung kitang-kita naman nila ang pattern bago mamaya i-discuss natin yan. Ako pa pagbibintangan natin yung mga kamoting kahoy na may ulam dito. Ng timing. Kita nyo, ang timing yan ay dinismiss yung mga kaso ni Secretary Boying Remulla ng acting OIC. Timing na timing ay nagkakaroon ng deliberation ng JBC at ipinagsasaksakan ni Secretary Boying Remulla ang sarili niya. Bagamat may kaso siya, anong ginawa? Binraso nila. Pinadismiss nila. Nag-MR si Senator Amy Marcos. Usually yan, ang tagal ko ng abogado, nagpa-practice din naman ako dyan sa ombudsman. Opo. Pag dinismiss niya, nag-MR yung kabila. O na-file, nag-MR yung kabila, pinasasagot yung kabila. Eto, hindi pinasagot yung kabila, dinismiss na agad. Para lang walang kaso, si Boying Remulla. Eto pa, it gets even worse. So, nag-file po ako ng kaso, nag-file din si Mayor Baste. Opo. Sa Davao. May deputy ombudsman doon for Mindanao. Dito naman sa main office, final ko. Opo. Okay. Mga kaso po itong lehitimo. Ano yung kasong final ko? Hindi ba matagal ko nang sinasabi? At yan ay nasa media reports last year pa. Napafailan ko ng arbitrary detention si Justice Secretary Remulla at si Director Jimmy Santiago. Bakit? Sapagkat inaresto nila si Cassie Leong at saka si Sheila Guo doon sa immigration. Pagkatapos sila ay na-intercept sa Indonesia at ibinalik dito. Okay, papaliwanag ko kasi yung mga sinasabi ng mga ulalo na hindi nakakaintindi. Meron daw namang warrant. Mga kasama, wala pong warrant si Cassie Leong at si Sheila Guo. Okay. Eto. Ang meron po sila ay they were cited in contempt ng Senado at ng House. That is not a warrant of arrest. Ang pag-cite sa iyo sa contempt ay iuutusan yung OSA, Office of the Senate Sergeant at Arms, at yung House Sergeant at Arms to take you into custody. Ang warrant of arrest po ay ini-issue ng husgado. Husgado lang po ang nakakapag-issue ng warrant of arrest in connection with a crime na nagkaroon na po ng preliminary investigation at sinampa na sa korte. So wala pong warrant. Anong ginawa? Nandun po, very clear sa affidavit of arrest ng mga NBI agents. Kinuha daw sila sa Bureau of Immigration dahil nagba-violate sila ng Passport Act at ng Law on Obstruction of Justice. Ngunit, pwede ka lang mag-aresto ng walang warrant ng isang tao. Opo. Meron pong mga kondisyones kasi ang general rule sa ating konstitusyon, hindi pwede mag-aresto ng walang warrant. That is the rule. Opo. Ano exception? When a person is about to commit, is committing, or has committed a crime. Okay. May nakakita sa'yo. Pwede nga kahit mamamayan citizen's arrest. Pwede rin any law enforcement officer. Ano yung committing? Ano yung about to commit? May nakita ka. Bumunot ng baril, may babarilin. Commission of a crime yun, homicide yun or murder as the case may be. Pwede mong hilihin yun. May bumaril, nakita mo. Okay. Yung tao, bagsak. Arestuhin mo. Pwede. Walang warrant. Has just committed a crime. Katatapos lang
mag-commit ng crime. Opo. At yung law enforcer has reasonable grounds to believe that yung taong inaresto niya, yung nag-commit ng crime. Halimbawa, may nag-snatch. Hindi mo naman nakita yung snatching. Opo. Sumigaw yung babae, magnanakaw, kinuha yung bag ko. Nakita mo may tao, tumatakbo, Tumatakbo siya. may dalang bag. Opo. Yun, pwede yun. Yes, just committed a crime. Pwede yun, pero dapat nakita mo. Ito, yung obstruction of justice, ang sinasabi nila, hindi naman dito sa Pilipinas ginawa. Sa labas. Sa Indonesia, kung meron man kung meron man. Unang-una, walang jurisdiction ang korte ng Pilipinas o ang law enforcers ng Pilipinas. Dahil crime is jurisdictional. Ayun pala eh. Sa lugar, yung venue is jurisdictional. Pag hindi dito ginawa, hindi pwedeng kasuhan dito. Yun lang ang ginawa sa Valenzuela. Hindi mo pwedeng i-file sa Makati. Okay. Ganun po kahigpit sa crime. Lalo na hindi ginawa sa Pilipinas. Yung sinasabi nilang violation ng Passport Act, nung in-inquest, lumabas, wala naman palang violation ng Passport Act si Cassie Leong kasi Pilipino siya, born here. Valid yung passport. Anong problema? Wala naman siyang alias katulad ni Alice Guo. So, malinaw na malinaw, mali yung ginawa ng NBI. Okay? Paano yun? Yun nga, kini-question nga namin. eh. Dapat yun, upon nag-intercept yung dalawa at binalik sa Pilipinas at nasa Bureau of Immigration, tinurn over ng Bureau of Immigration sa House. Kasi yun ang merong order of contempt eh. Nauna yung House kesa sa Senate. Kaya nga, kinukuha ng House eh. Kinuha rin naman ng House after 3 days pa. In the meantime, na hindi nila tineturn over yon sa House at wala silang warrant at aminado sila under oath kasi kinross-examine ko yung agent. Yes. Nung inarest nyo, may warrant kayo, wala. Bakit? Inutusan ho kami ni Director Santiago. Okay. Nung tinanong ko naman, kinwestiyon ko na nanonood ako sa BI, eto, magka-lie detector test ako. Sir, bakit naman inaresto ito? Wala naman kayong warrant. Utos ng secretary. Ganun lang. So dinamanda ko. Ito ngayon ito ang problema ha. Kitang-kita nyo kung paano binabraso. Dinidisregard, isinasantabi. Hindi sinusunod ang batas. Okay. Nag-file po ako. Ayaw idakit. Para hindi mapapunta ro sa system. Para mabigyan pa ng clearance si Remulla. Okay. Sabi nila, ini-evaluate daw nila. Evaluation. Eto, hindi na po valid yung sinasabi nilang evaluation. Dati kasi po, pag file ninyo, ini-evaluate, saka pina-file. Tinitingnan kung ipa-file o hindi. Ayun. Diyan nagkakaroon ng kalokohan noon. Okay? Diyan nagkakaroon ng kalokohan yung sinasabi nilang parking fee. Opo. Minsan, may mga corrupt, nagbabayad, hindi ko naman sinasabing lahat, maraming matino sa ombudsman. Napakarami. Kaya lang, sabi nga nila, sa bawat gubat ay may ahas. Diba? May nagbabayad, wag mo munang itapusing evaluation na matagal para wala akong kaso. Ang ginawa ng dating ombudsman, si Justice Samuel Martires, naglabas siya ng isang memorandum. Ang sinasabi dito sa memorandum na ito, na may petsang May 5, 2025, yan, wala ng evaluation. Automatic. Opo. Pag kami nag-file ng kaso, i-assign agad ng docket number, dalawa. Isang administrative at isang criminal. Because baka may administrative aspect yung ginawang krimen. Opo. Okay. At iraraffle agad sa Graft Investigation and Prosecution Office. Iimbestigahan agad. Para maputol yung kalokohan dun sa evaluation. Grabe, no? Hindi nila sinunod ito, ayaw nilang idakit. Kaya nag-demand ako, sinulatan ko sila, idakit nyo. Hindi pwede yan, merong memorandum order. Alam mo ang ginawa? Nag-issue ng bagong memorandum order, hindi na daw valid ito. Hindi na daw automatic docketing, suspended. Para lang hindi magkaroon ng kaso si Remulla. Can you imagine? Para sa isang tao,
binababoy nila yung rules ng ombudsman Hala. para sa isang tao. Imagine niyo yan. Oh. Okay, ito pa ang kalokohan ha. Sinabi yung sa akin daw hindi idadakit. Dahil? Ito pa. Dahil wala nga daw visa yung May 5, 2025 Overdue na order. Oo. Okay. Superseded. Ito pa ang kalokohan. Saan ka nakakita ng ganito? Yun daw suspension ng automatic docketing. Retroactive for 10 days. I-apply. Pabaliktad ng petsa. Ha? Bakit? Kasi nadakit yung kay Mayor Baste. Nadakit. Gusto nilang tanggalin yung docket. Can you imagine? Nakadakit na. Pinatatanggal yung docket. Ganon katindi ang ginagawa. Ngayon, question. Sabihin na nating legal ito, na hindi legal ito. Kasi OIC ito eh. Opo. OIC lang, limited po ang powers ng OIC. Alam mo ang ginawa? Nag-issue ng bagong memorandum order, hindi na daw valid ito. Hindi na daw automatic docketing, suspended. Oh. Para lang hindi magkaroon ng kaso si Remulla. Can you imagine? Para sa isang tao, binababoy nila yung rules ng ombudsman. Hala. Para sa isang tao. Imagine niyo yan. Oh. Okay, ito pa ang kalokohan ha. Sinabi yung sa akin daw hindi idadakit. Dahil? Ito pa. Dahil wala nga daw visa yung May 5, 2025 Overdue na order. Oo. Okay. Superseded. Ito pa ang kalokohan. Saan ka nakakita ng ganito? Yun daw suspension ng automatic docketing. Retroactive for 10 days. I-apply. Pabaliktad ng petsa. Ha? Bakit? Kasi nadakit yung kay Mayor Baste. Nadakit. Gusto nilang tanggalin yung docket. Can you imagine? Nakadakit na. Pinatatanggal yung docket. Ganon katindi ang ginagawa. Ngayon, question. Sabihin na nating legal ito, na hindi legal ito. Kasi OIC ito eh. Opo. OIC lang, limited po ang powers ng OIC. Okay. Eto ba, paano natin ma-expect na ang isang ombudsman, halimbawa, na-appoint si Boying Remulla ang ombudsman, na pag nangyari yun, ay talagang pinagtampuhan na tayo ng langit. Sinasabi ko sa inyo. Paano mo ma-expect na independent yan when lahat ay ginawa ng mga nasa kapangyarihan para isiksik siya sa ombudsman? Anong independence niyan? Utang na loob niya. Ayun. Sa Malacanang ang pagiging ombudsman niya dahil hindi lang siya in-appoint kasi yun talaga ang poder ng Pangulo eh. Opo. I-appoint. Hindi lang siya in-appoint, pinagpilitan pa siya. Pinagpilitan pa. Lahat ng batas ay hindi nila susundin, ma-appoint lang si Remulla. Paano magiging independent yan? At anong klaseng ombudsman ang ayos sumunod sa batas? Oh. Wala na. Di ba? Oh. Ngayon, eto pa. Gusto pa ni Boying Remulla na wag sundin yung tradisyon na yung shortlist ay wag doon kumuha ang Pangulo. Hala. Nasa konstitusyon yun. Actually, sinubukan niyang gawin noon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Pero, hindi sumunod ang JBC, hindi pinagpilitan ni Mrs. Arroyo in fairness to her. Oo nga. Anyway, ayon sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nilalabag yung batas. Pati ba naman yung konstitusyon gustong wag sundin? Pambihira naman. Huwag naman ganun. Masyado naman guts sumabi tayo. Eto ngayon, ang nangyari merong mga, teka, nawala eh. Oo, merong mga empleyado. Eto, hindi ko verified yung katotohanan nitong nakalagay dito. Pero ang verified ko ay ito ay napadala na kay Chief Justice Alex Hesmundo at sa mga miyembro ng Judicial and Bar Council. Yan. Okay na ito ay isang liham na may petsang September 15 kung saan itong empleyadong ito ay kanyang binabatikos si Acting Ombudsman Dante Vargas. Ito hindi nire-report ng media dahil anonymous daw.
Pero para sa akin, di ba, meron naman tayong reliable sources. Yes. Tayo naman ay yung ombudsman naman, ombudsman nga po mismo. Yung mismong ombudsman, pwedeng tumanggap ng anonymous na reklamo ayon sa Ombudsman Act. Okay. Nasa poder nila, kahit anonymous, pwede lang imbestigahan. Ito, verified ko na naisumite sa JBC. Hindi niyo ako pwedeng tanong kung sinong source ko because I'm a legitimate journalist. Ako'y kolumnista ng Daily Tribune. Ako'y miyembro ng director pa ako ng National Press Club at ako'y commentator dito sa DWIC. Therefore, the Soto law applies to me. I cannot be forced to reveal my sources. Ito ay sinasabing binubuli, sinisigawan sila, tinatakot ni OIC Dante Vargas. Kasi nga, yung iba ay ayaw sumunod dun sa gustong mangyari na huwag idakit, tanggalin yung dakit, sapagkat alam nila na may isang tao lang ang pinapaboran. Ayan, oo. Alam nila yung tama. Nakikialam daw dito sa pati pag-encode. At nangyari, nangyari at nagsimula ang lahat na ito dahil sa issue at kaso nila DOJ Secretary Remulla. So, ibig sabihin, halatang-halatang pinagbibigyan ang isang tao. Ayan, oo. Napag-alaman din daw. Again, sinasabi ko, hindi ko alam kung totoo o hindi itong liham na to, pero nag-i-exist itong liham na to, verified ko at pinadala sa mga miyembro ng JBC na sinundo di umano si OIC Vargas sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang kausapin ni Presidente Marcos. And I quote the letter. Tinanong si Acting Ombudsman Vargas ni Presidente kung kaya niya i-dismiss ang kaso nila, DOJ Secretary Remulla. At maliban daw doon, quote, kinausap din umano siya ni DOJ Secretary Remulla tungkol sa kaso niya at higit sa lahat, ikinagulat namin na ang asawa ng Acting Ombudsman Vargas ay kaklase pala ni DOJ Secretary Remulla sa UP Law. End of quote. Yan. Alam nyo, napakakapal na talaga ng pagmumuka ng gobyernong ito. Kapag inappoint pa nila si Remulla sa lahat ng isyung mga ito, na talagang tinitwist na ang batas para ma-accommodate lamang si Secretary Remulla. Yan ang mabigat dito sa pangyayari. Baka akala nila nalilihis na ang ating pansin. Wag po nating ipagpaliban to, wag nating kalimutan to, wag nating bitawan tong isyung ito dahil importante rin po ito sapagkat this will determine kung sino magiging ombudsman in 7 years. Ngayon, kung compromise ang integrity, ang independence ng ombudsman, kung tuta ng gobyerno, tuta ng namamahala ngayon ang ombudsman, hindi na independent po yung ombudsman. Can you imagine? How can you be independent kung itong pamahalang ito lahat sinisira ang mga institusyon, nilalabag ang batas para lang mailagay ka dyan? At isa pang problema niyan, katatapos na ng bar exam, masisira din yung thinking ng mga bago. Yes, oo. Yan ang magiging mali. Kaya kami, as a Citizens Crime Watch, ay dinidenounce namin ito.